Operation Center ng tanggapan ng pangalawang Pangulo upang magbigay suporta at mag-augment sa mga operasyon ng pagtugon sa sakuna ng mga lokal na pamahalaan. Syukran. From Davao to Cebu. Ipin nyo yan, ha? Ganda ng short, no? Patungkol pa rin kay Tatay Digong po. Bigat talaga ang pagkatama sa Cebu. Actually, Region 6, 7, 8, Mimaropa, umabot sa Negros Island Region. Ang mga pinakakasuhan kaugnay ng flood control scandal. At kasama na naman dyan, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nagbabalik. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nilaglag ng OM Builders dahil sa baha sa Cebu. Nako, contractor pala nila. Legasiya ni dating Pangulong Duterte, tila gustong sirain ng mga Bakulaw at Dorobo. Sali ko posibleng pauwiin via extradition. Ganito yung ginawa nila kay Tatay Digong. Totoo ba? Sana kung totoo gawin nyo. On point, Ang sabi rito, Senate to resume flood control scandal probe. Nako, ano naman kaya kakwento na ito? Sabi rito, retake or re-elect? Anak ng bugi, no? Gusto pa na lang, mga senador, na muntikan na kayong nilaglag ng taong ito na sinabing may insertion. Iboboto nyo pa ba sila? Abangan natin kung iboboto pa sila. At parang napahiya ang bungit-ngit. Bakit? Kahapon lang sila nag-announce na magbibigay ng ayuda para sa nabaha sa Cebu. Umarangkada na ang OBP. Diba, kahapon sila nagsimula. Ang OBP, namimigay na. Ando na yung mga truck-truck. Ngayon sila nag-announce, ngayon pa lang sila kikilos magre-repack itong bungit-ngit na pamunuan na ito. Pero si BP Sara, ando na. Mamaya, papakita ko sa inyo. BBM, nilaglag. Ano yan? At talagang katakataka naman daw talaga na ngayong November 2025, under Marcos administration, tumama ang Bagyong Tino. Nagkaroon ng malawakang pagbaha. Pero bakit ang sinisisi ng Marcos administration ay ang administration ng dating Pangulong Duterte? Nasilip pa nila ang 343 flood control projects sa Cebu mula 2016 hanggang 2022. Kaya naman pala, isa sa mga contractor ng flood control sa Cebu ay ang QM Builders at Quirante Construction Corporation na siyang nalilink kay President BBM. Bakit nga ba? BBM-linked contractor, hawak ang Talisay Flood Control. Isa ang Talisay Cebu sa mga bayan na lumubog sa pananalasa ng Bagyong Tino, ang umapaw na Mananga River ng Talisay. Lokasyon ng pinakamalaking flood control project sa lalawigan, 1.9 billion pesos. Sa ilalim ng QM Builders and Quirante Construction Corporation. Sounds familiar? Ang QM Builders ay pag-aari ni Alan Quirante, tiyuhin ni Jonathan Quirante. Ang di umano'y nag-donate ng 1 million pesos sa kampanya ni PBBM noong eleksyon ng 2022. Nako, yun na. Napapag-connect-connecta na. Tumanggap din pala, di umano. Ito sabi rito, ha. Hindi natin pagkakaila siguro. Baka totoo na may tumanggap. Bakit si Senator Chis Escudero lang ang dapat paimbestigan? Dapat, kung nababalita ito, paimbestigahan din nila. Baka mamaya, sinabi ni Milik Chair, si Escudero, si Bac, dahil tumanggap di umano ng milyon doon sa kanyang pangampanya. Sabihin na natin dinonate. Wala namang masama kung dinonate.
yun ay rules, di ba? Eto, may nababalita rito na tumanggap. Ano gagawin natin dyan? Paimbestigahan din, siyempre. At managing officer din ng Kirante Construction. Ayon sa August 31 PCIG report, Kirante Construction won over 2.54 billion pesos worth of projects by various local government units in Cebu and the DPWH, among others. Sa panahon ng pagkasulat, 7 na ang tinatayang binawian ng buhay sa Talisay. Kaya't hindi rin talaga lubos maisip ng mga netizens kung may mapupuntahan ba o mayroong direksyon ang investigasyon ng ICI. Wala. Kasi naman, ang matinding binaha ay sa Cebu. Pero ang isinasagawa nilang investigasyon ay sa Davao City. Tama. Samantala, binatikos naman ni dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon si Pangulong Marcos Jr. Matapos nitong magtaos ng situational briefing ilang araw matapos manalasa ang Bagyong Tino sa Visayas, partikular sa Cebu. Aniya, nag-situation briefing siya ilang araw matapos ang sakuna. Pambihira, panoorin ninyo, kakamot ng ulo yan. Hindi rin napigilan retired General Orlando De Leon ang kanyang pagkadismaya matapos lamang ngayong araw magtaos ng situational briefing si BBM. Ilang araw na kasi matapos malubog sa baha ang Cebu. Sa kanyang official Facebook, kalaki pang ulat tungkol sa briefing ni Marcos Jr. Diretsaan niyang ipinahayag, isang pagpupulong ng mga walang silbing opisyal ng gobyerno na hindi maaasahan bago at habang may kalamidad. Ang kawalan ng pamahalaan habang sinasalanta ng bagyo at binabaha ang mga Pilipino ay patunay na walang kakayahan at kainutilan sa oras ng pagsubok. Paano nga nasabi isang pagpupulong ng mga walang silbing opisyal? Oo, kasi tingnan nyo na hindi maasahan bago at habang may kalamidad. Si BP Sara, umaarangkada na. At ito, ngayon pa lang nagbigay ng ayuda. Ito, papakita ko sa inyo Kasi ito na. Operation Center ng tanggapan ng pangalawang Pangulo upang magbigay suporta at mag-augment sa mga operasyon ng pagtugon sa sakuna ng mga lokal na pamahalaan. Syukran. From Davao to Cebu. Ipin nyo yan, Ganda ng short, Patungkol pa rin kay Tatay Digong ko. Orang pag-iipuno. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Dami, Trak-trak. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Yan ang hindi nila kaya. Diba? Si BP Sara, patama pa lang ang bagyo, preparado na. Nabalitaan pa lang ang bagyo, preparado na yung mga pudpak. Kaya kung tumama ang bagyo, pagkatigil ng bagyo, ayan na, umaarangkada na mga truck-truck na mga pudpak. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, Digong, mawawala ang korupsyon. Nilagyan lang ng soundtrack na Digong, pero talaga, ang sarap kasi pakinggan mga kasama pag ganyan ang naririnig mo. Diba? Legacy yan ni Tatay Digong, legacy yan ng Duterte, legacy yan ni BP Sara. Talagang ibang klase. Walang ibang nakagawa niyan, kundi ang legacy yan ng mga Duterte. Diba? Totoo naman. Tayo na, Pilipinas. Thank you so much, Vice President Sara. Salamat na, BP. Daraw, dako kayo. Di vacancy ang Office of the Vice President. Dako kayo sakyan sa iyang relief. Thank you so much.
from the people of Barangay Maravilla. Oh, pasalamat PBB Sara. Ito yung sinasabi natin. Kailangan maging proactive ka kesa maging reactive ka. Nakakahiya eh. Di ba? Kung kailan, oo, tumama na, saka ka maghahayag ng ganire. Nakakatapos lang nung briefing ng ating NDRMC tungkol unang-una sa response natin sa Typhoon Tino. Mabigat talaga ang pagkatama sa Cebu. Actually, Region 6, 7, 8, Mimaropa, umabot sa Negros Island region kasi dahil tumawid ang Tino and the damage is heavy. And so but we are doing our usual relief and support activities para lahat ng mga na-displaced, lahat ng naging biktima ay matutulungan natin ng pamahalaan together with national government, together with the first responders, of course, the LGUs. Maayos naman. The only problem is that napakalakas ng Tino. Unfortunately, Ang problema, sir, boss, amo, manager. Kung gustong tumulong, may paraan. Si Pipi Sara, nakita nyo naman, umarangkada agad. Kayo, nagsasalita pa lang. Kaya sabi nga, mahirap maging reactive. Reactive na to eh. Ibig sabihin, saka lang kikilos pag tumama na. Hindi kagaya ng Pipi Sara, hindi pa tumatama ang bagyo, hindi pa lumalapag sa lupa, hindi pa nagla-landfall, ika nga. Yun, yung mga box ng mga pamimigay ng mga relief good, naka-ready na. At yung mga truck na pupunta from Davao to Cebu, yun. Totoo sa totoo. Sabihin nyo mabuti yan Yan ay nasa video At legasiya ni Tatay Digong. Hindi nila kasi kayang sirain na ang legasiya ni Tatay Digong Hindi nila kaya. Kaya pati itong Dolomite Beach, ginagawa ng kwento. Kwento nyo. Ito dyan Admar, na baka dahil ito yung parang Duterte legacy at gusto nilang sirain yung Duterte legacy, hindi nila susuportahan itong mga proyekto na ito katulad itong Dolomite Project. So pero masama ang masama ang governance no? Dapat suportahan yung mga mabuti kung kailangan i-improve pa, huwag yung sirain dahil sa totoo lang sayang yung pera kung itong Dolomite na ito ay hindi suportahan, hindi improve, no? So yun. Kung may politika diyan talagang masamang governance yan. Hindi yan dapat ginagawa ng administrasyon na to. Sir, during sa rehabilitation po ng Manila Bay, itong project na po na ito, nagkaroon ba tayo ng problema sa malawakang pagbaha? Kasi ang dahilan kung bakit pinaiimbestigahan nga ito ay dahil dito sa naging pahayag ng MMDA at sinasabi na ang dahilan daw ng mga pagbaha, lalo na po dyan sa lungsod ng Maynila, ay dyan po sa Manila Bay. Or dahil po dyan sa Dolomite Beach. Sa Dolomite. Ewan ko, no? Pero ako, natatawa ako. Pero, tama naman si Sir, si Atty. Kahit ako natatawa Dahil, ang ganda-gandang proyekto, ginawan pa ng kwento. Isipin niyo yun, ang daming foreigner ang namangha, napakaganda. Baka yung isang kamag-anak mo, nagpapapicture dyan yung mga bumabatikos. Yung mga nag-iiyak na ang ganda, ang pangit daw. Ang pangit daw, marami daw ganito ganire na mayroong anomalya at nagkukos ng baha. Pansinin niyo ho yung mga isda alimango nagdadagsaan sa pangpang ng Dolomite. Noong panahon ba na binabantot at napakaraming mga basura nabanggit nyo ba yan? Na-appreciate nyo ba yan? Kahit tanongin nyo yung mayor ng Maynila, kung sino yung nakakasakop nun. 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Sino ba mayor ng Maynila?
May tatanong lang, ano ho ba ang masasabi niyo sa Dolomite? Oo, alam ko naabutan pa ni Yorme yan, tuwan-tuwa si Yorme diyan. Oh. Tapos ngayon sila ito. Wow, paiimbestigahan, binabatikos, overpricing, masisira laman din. Kita niyo utak niyo. Ang mabuting utak ng tao, iniisip niya kahit pangit, pwedeng pagandahin. Eh kayo, wala na. Pag nakita niyong pangit, wala na. Tsapera na sa inyo. Kaya kayo, mga bulok ang utak niyo. Yung gustong bumatikos dito sa Dolomite na ito, mga bulok ang utak niyo. Dahil ayaw niyong asikasuhin. Noon, nung maganda na, ngayon babatikusin niyo. Wow. Saldi ko posibleng via extradition. Kung ano yung ginawa nyo kay Tatay Digong, ganun din gawin nyo. Hindi lang natin malaman dito kung totoo talaga sila rito. Kasi, hindi nga makita eh. Asa na ba? Sa bansa sa pamamagitan ng extradition, si dating Congressman Zaldico sakaling tuluyan na siya maging pugante. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita, si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, paano lumutang itong usapin ng extradition? Jiggy, sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na pwedeng ma-extradite si dating Congressman Zaldico. Pwedeng mangyari yan kapag may kinaharap na siyang mga kaso. Sa proseso ng extradition, isinusuko ng ibang bansa sa lokal na otoridad sa Pilipinas ang isang may pananagutan sa batas. Konting background lamang, Jiggy, dito sa mga legal na proseso na kinaharap ni Ko ay pinadalhan na ng utos ng Ombudsman si Ko para nga maghain ng kanyang counter affidavit o yung kanyang kontra salaysay. Pero nang ipedala ng Ombudsman itong order sa kanyang latest registered address, ay walang tumanggap nito. Ayon kay Clavano, uusad pa rin ang pag-uusig kay Ko kahit wala siyang isumiting tugon sa mga aligasyon laban sa kanya. Mga kasong graft, malversation at falsification of public documents ang inirekomenda ng ICI laban kay Ko kaugnay sa mga maanumalyang flood control project. Si Ko rin ang sinasabing nagsingit umano ng pondo sa BICAM para sa ilang mga kinikustyong proyekto. Kapag may nakitang sapat na ebidensya laban sa dating kongresista, iaakyat sa sandigan bayan ng kaso at maglalabas ito ng warrant of arrest laban sa kanya. Pwede siyang ilagay sa red notice ng Interpol, arestuhin at pauwiin sa Pilipinas para harapin ang mga kaso. Jiggy, kung matatandaan, ganito rin yung nangyari noon kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Mula Timor-Leste, na ibalik ng Pilipinas si Teves sa tulong yan ng Interpol para nga harapin ang patong-patong niyang kasong ng pagpatay. Jiggy? Camille, may... Talaga? Ganon? Oo, totoo kaya? May extradition? Oo, pakilusin niyo yung mga kaibigan yung Interpol, sabi ni, di ba? Oo, nung hinuli si Tatay Digong, gano'n na yung sinabi nila. Ngayon nyo ilabas yung galing nyo na talagang mapapauwi nyo, sasagutin. At nawawala na ang usapin dito kay Balulong. Lagi na lang siko, lagi na lang siko. Wala na talaga. Ang nangyayari ngayon, ano ba tawag doon? Siya ang magsasaper lahat ng mga dinorobo. Kasi pag nausapan sa social media yan at pwede pa siyang madepensahan ng ibang tao kung sakasakali. Pero pag off-cam na yan, siya na ang makakasuhan. Wala na siyang magagawa kasi itong mga nakaupo na ito, sila yung naghahari ngayon. Totoo sa totoo. Ngayon, ang tanong dito, kailan? Pag bumalik na yung pag pwede na uli file ng impeachment complaint si BP Sara, saka ilalabas si Ko. Malapit na ho kasi ang February. Baka ayun na naman, saka sila lalabas at magtutulong-tulong na naman sila. Di umano. On point. Ano to? Naku, eto si mamang nangingitim ang buhok. Ano kaya? Nangingitim, mamumuti ang buhok. Oo, yung naiisyong may syubet. Meron naman siyang dito. Ano kaya yung usapin dito? Alamin natin ha. Kayo, naniniwala pa ba kayo dito? Of course, by Monday, Senator Lacson is set to retake. Either retake or we will re-elect him as chairman of the Blue Ribbon. And nothing can stop that. You are already sure that he will be the Senate Blue Ribbon Committee chairman again? I think so. Yes, I believe so. I don't see or hear any objection from our members. What is so different now from the time, sir, that
Senator Ping Lacson left, sabi nga niya dati, pag ayoko na, if it's a no, it's a no, sabi niya hindi ho ba, to the time that he is going to come back as Senate Blue Ribbon Committee Chairman? I'd like to think that public clamor has to do a lot with plenty of the matters arose after he said that he would like to resign from the committee. So I would say public clamor is one. And also from our members, there were 4 or 5 names being thought of or mentioned. There was only one who was quite interested, but we never got to discussing it. Perhaps it was a good. It's a good thing that Senator Lacson agreed to retake it. All right. Wow. There was already Ang this tanong, gusto ba ng taong bayan yung ginawa nyo? Nagtatanong lang ho. Kasi kung hindi nyo nilaro-laro yung Blue Ribbon na yan, tapos na yan kay Senador Marcoleta, may nakulong na. Wala, dinibul-dribble nyo eh. Kumari, nag-resign. Naging issue si resign. Oo, tapos ito gustong i-retake. Gustong bumalik. Wow! Asan ang dignidad doon? Nagtatanong lang ho. Asan ang... Oo. Hay, taong bayan, gising. Sa bagay, oo. Nagtaka nga lang daw sila bakit merong lumabas. Lumabas nung eleksyon na pangalan ng mga ito. Hindi naman daw ito nanalo. Sabi ni Aling Ledesma. Senate President, that you had mentioned that you plan to meet with Congressman Martin Romualdez. I think that was yesterday, if not the other day, and you said that could happen tomorrow or the day after. Has this happened? Has there been any communication? We communicated, no, but more or less, it was just parang filling out if the interparliamentary courtesy would be proper, or if we should invite Congressman Martin through the Speaker, or to directly send an invitation to him, or if it is necessary, even at this point. So perhaps the meeting of the Blue Ribbon before the Blue Ribbon hearing itself, we can discuss it. Of course, the final say would be with the chairman, Senator Lacson. Kita nyo? Wala na. Sabi niya na dito the final scene would be in the chairman. Si Locson. Wala na. Ang kwento dito, hindi na ito mapapag-usapan pa sa Blue Ribbon. Kawawa si Saldico, kawawa ang mga DE, kawawa ang mga kontraktor. Sila ligtas. Kaya ngayon ito, si ex-DPWH Secretary Bonoan, kabilang ulit sa pinakakasuhan ng ICI. Di ba? Lihis ang pangalan ni Sanpit o ni Pinsan. Swerte si Pinsan. Maraming lawyer. Maraming taga-depensa. Marami sila. Marami silang balulong. Ano kaya issue rito? Totoo kaya makakasuhan, may makukulong? Bagay, gawa na raw yung bilangguan na binadgetan ng milyon-milyon pero pinakita sa at yun ang kagandahan, in fairness, pinakita sa media yung kulungan. Isinumite na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman ang ika-4 na listahan ng mga pinakakasuhan kaugnay ng flood control scandal. At kasama na naman dyan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nagbabalik si Gerard de la Peña. What the world needs now is love. Yan ang nakasulat sa inilabas na placard ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr. sa kanilang press conference. Panawagan niya ni Reyes sa publiko sa gitna ng investigasyon sa bilyong-pisong anomalya sa flood control projects. Kailangan pag-ibig Hindi yung swapan ka, pera tinatago mo, hindi mo share. Yun lang, we need love Ang lumal sa atin kasi parang gusto natin naging swapang atin na lahat. Sometimes, you have to realize hindi naman tayo mayaman na country. Ngayong araw, nagsumite ng ika-4 na interim report ng ICI sa Office of the Ombudsman. Kaugnay naman ito sa 95 million peso flood control project sa Bukawi, Bulacan.
Inirekomenda ng ICI na sampahan ng kasong administratibo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, pati na rin ang dating DPWH Undersecretaries na sina Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral, at dating DPWH Engineer na si Henry Alcantara at iba pa. Dahil daw yan sa posibleng paglabag nila sa Code of Conduct at Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inirekomenda rin na sampahan ng kasong administratibo at kriminal tulad ng graft at malversation of public funds sina Alcantara at iba pang dating DPWH engineers na sina Bryce Hernandez. Gayun din ang contractor Wait lang. Kulang ah. O bakit si Balulong wala? Galing talaga ng ICI, no? Nakakuha na talaga sila ng... Kaya naman pala nag-build sila ng Independent Commission for Infrastructure. Oo, ganito pala ang sistema. Ang usapin sa pinsan, wala na. Wawa, Pilipinas, hindi makakabangon pag ganito ang gobyerno. Top-notch. Biguraw ang mga opisyal na ito na siguruhing maayos na may patutupad ang mga proyekto. No structure was constructed at the location specified in the approved bid plans. It's also noted that there are unjustified discrepancies between the as-built plans and the approved bid plans. Kumbinsido naman si Reyes na mga mambabatas ang mastermind ng modus ng flood control scam. May paliwanag siya kung bakit hindi pa makasuhan ang kahit sinong senador o congressman. We need whistleblowers. Kailangan namin mga nagsasalita, na nagsusumbong, nagtuturo. No? Kasi as I said the other day, these are criminal minds. Mga mastermind to eh. These are planned already, hindi sila mahuhuli. No? So maybe walang report, walang usapan. Samantala, nagsampa rin ng reklamo ng DPWH kaugnay sa money bid rigging o pandaraya. Ganun pala. Pag mastermind, hindi makukulong. Pangit ng paliwanag dun, no? Hindi siya convincing. Oo. Wala daw ebidensya. Ano ba yung sinasabi ni Gutesa? Para saan pa yun? Kaya ito, may pahapyaw dito, reaksyon ni Ace sa hakbang ng ombudsman labang kay Leyte. Alamin natin. Kayag kamakailan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maaaring masampahan ng kasong gross inexcusable negligence si dating Speaker Martin Romualdez dahil sa umano'y papel niya sa pagtatalaga kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co bilang pinuno ng House Appropriations Committee. Gayon din sa pagkakaugnay ni Co sa mga maanumalyang flood control projects. At kaugnay niyan, makakausap po natin si dating Surigao Congressman Ace Barbers. Magandang gabi po, Congressman Barbers. Hi, magandang gabi Nina at magandang gabi sa lahat po ng nanonood sa inyong program. Kong Barbers, una sa lahat, ano po ang reaksyon ninyo dito nga sa hakbang ng Ombudsman laban kay dating Speaker Martin Romualdez? Ano po kaya ang maaaring basehan sa kasong gross inexcusable negligence na balak isampa laban sa kanya? Well, I really don't know kung ano yung basihan ng Office of the Ombudsman dyan sa maaaring ikaso kay former Speaker Martin Romualdez. Pero sa tingin ko naman, hindi naman siguro magsasalita ang ating ombudsman kung wala silang nakikitang probable cause. Or if not, ibig sabihin, Congressman, payag ka na makasuhan si boss. Yung amo ng maraming kongresista, payag ka na. Wala, ano sabi? Hindi naman daw ganun. Kung walang nakikitang probable cause tuloy. Sufficient basis para mag-file sila ng kaso. But remember, Nina, if you recall, sa panahon ni dating former speaker, dun sa usapin ng budget, pagpirma ng budget, he was just there during the signing of the ratified bicameral conference committee report. No, he was never a participant doon sa pagkakaroon ng amendments o insertion sa sinasabi diyang budget na yan. So ako naniniwala ako na kaya siguro gross inexcusable negligence dahil isa sa mga participation was that he was a speaker. He signs the final document. But doon sa participation sa pagkakaroon ng anomalya dyan, malaking doubt meron ako kung meron pang participation dyan si Speaker Martin Romualdez. Kumbaga sinasabi niyo, Congressman Barbers, siya ang pinakamataas ang posisyon dyan sa House at saka kumbaga the buck stops with him, di ba? Ganun po ang parang kinalalabasan nito kahit sabihin natin hindi po siya kasama doon sa BICAM ay siya yung huling ang nag-sign. Kumbaga parang command responsibility po.
No. Yeah, you can call it siguro command responsibility kasi yung kasi pag final nung dokumentong yon na kung saan ay sila ang pumirma. I could just imagine Jack and Ninya no na itong portion pa lang ng budget ng DPWH during that year, siguro mahigit kumulang 20,000 pages yan eh. At hindi ako naniniwala na na-review ng dating speaker bawat isang page dyan sa dokumentong yan. So, yes, you're correct. Maybe we can call it a command responsibility problem, no? Na kung saan ay nakapirma siguro sa final document ang ating speaker dyan. But yun nga, what is important really is kung meron bang partisipasyon, no? Ang ating paulit-ulit na lang. Ganito lang yan eh. Si Mama, pwede siyang tagapagtanggol. Ganun ngayon ang kanyang tema. Pwede. Kasi wala na siya sa pwesto. Ang gagawin niya, para medyo makatulong sa tulong na ginawa ng kanyang boss noon, ito, pagtatanggol niya. So wala namang problema sa pagtatanggol. Saglit lang Wala namang problema sa pagtatanggol. No? Kaya nga sabi nga dito, mahaba-habang usapin pa ito. Hindi ito basta-basta. Ito ay nawala siya, sorry Hindi naman to basta-basta na porket may nagsalita, makakasuhan agad. Porket may ebidensya, makukulong agad. Mahaba-haba, may due process. Ang hindi lang nila binigyan ng due process ay yung kay Tatay Digong. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, pakilike and share. Bye-bye!